Nakakatakot pala, no? Pinaglaruan lang pala ng Amerika at Israel ang Iran military. Wow, grabe Nilalaro-laro lang pala ni Uncle Sam ng Amerika at Israel ang digmaan sa Iran Wow, sana all. Aray ko. At isa pa mga guys ang sundalong Amerikano binomba ng Iran. To okay no. So mga guys no, ito sama-sama nating panonoorin. Kasi ito yung mainit na balita ngayon sa Middle East. Okay mga guys no. So kung bago ka pa lang sa akin channel, wag mo muna kalimutan mag-like and subscribe. Okay no, mag-like and subscribe na lang muna mga guys And also para-subscribe din kay Good News Philippines kasi itong video na to sa kanya to. Atin lang ibibigyan ng komentaryo, mainit na komentaryo. Okay no guys? Mga sundalong Amerikano muntik nang matamaan ng Iran ballistic missile sa isang videong ibinahagi ng source habang nasa isang bunker ang mga tropang Amerikano nang tumama ang missile ng Iran malapit sa kanilang pinagtataguan. Oh, there's... Oh. Grabe Are y'all good? Everybody's good? Everybody over here is good? Yeah. Good. I saw that one come in. You guys all right? Everybody okay? Yeah. All right. Sa bansang Jordan, kitang-kita naman. Grabe no. Grabe yung mga missile ng Iran no. Nakakatakot, grabe. Kaya pala hindi natatapos tong mga missile ng Iran. Talaga nakakatakot lang talaga. Kina mo mga Amerikano todo tago na. Ang lakas ng Iran ballistic missile na merong hypersonic warhead. Wow, ang lakas Grabe Tindi ng Iran Tindi nito mga guys Israel ibinuhos ang galit sa mga proxy ng Iran sa Lebanon. Wow! Ilang beses Lakas! nang dinalaan ng Israel ang Kaya Lebanon. binomba Pero ng wala Israel. pang development tungkol dito. Israel naglunsad ng pag-atake sa isang gusali sa Lebanon na ginagawang military headquarters ng Iran proxy. Grabe, ang tindi ng bombang pinakawalan ng Israel jet fighter. אוקיי, אתה יכול להתנתק. מנותק. קונטקט. מעביר. חבר ונפלה. עוד. קונטקט, אנחנו מתחילים. אוקיי. מוכן לניתוק? מוכן. דיסקונקט. קיבלת? קיבלתי. קליר קונטקט. אנחנו מוכן להתנתק. דיסקונקט. שיהיה בהצלחה במשימה. Wow, lakas. Tindi mga guys no. Takbuhan mga tao. Ipinakita naman ng US Central Command ang kanilang malakas na pag-atake sa Iran. Makikita ang matinding usok na palatandaan ng pagsabog ng mga bomba sa mga underground targets sa Iran. Kinumpirma ng US Department of War na B-2 bomber ang kanilang ginamit sa operasyong ito matapos ang ginawang aerial bombing ng Amerika at Israel sa Iran. Grabe no. Ang ginamit ng Amerika, pinakamalakas na bomba no na nilikha ng Amerika yung B-2 dash bunker bomber yung butas mga guys no, butas ang lupa hanggang kailaliman. Matindi, ganyang katindi ang mga bomba ng GB, yung tinatawag ng Amerika na GB na bunker buster na bomba. Tindi talaga ng Amerika. Kita ang mga larawang ibinahagi ng source na nawasak ang maraming mga eroplano na hawak ng Iran military. Sa tindi ng mga bombang pinakawala ng dalawang magkaalyado, wala na halos natirang eroplano sa paliparan ng Tehran sa Iran. Dahil dito, alam nyo guys, kawawang-kawawa na talaga tong Iran no. Talagang giba-giba na yung bansa nila. Wasak na wasak. Wasak na wasak talaga. Grabe na to. Ewan tulo.
sa kabila ng wasak na wasak ang kanilang bansa, ayaw pa talaga sumuko. Ayaw pa sumuko talaga ng Iranian military ha. Iranian military ha, hindi yung mga civilian ha. Ito lang talaga makukulit yung mga Iran. Ayaw talagang sumuko. Kaya nga natin to, aabangan natin to mga guys kung paano dapat pasukuin tong mga Iranian military na. Aray ko! Tingnan naman mga guys, wasak na wasak. Tingnan mo, ayan Kasi itong mga namumuno sa... Si President Trump Ayan na. kinumpirma na mismo na ang ginawang operasyon ng militar ng Israel at Amerika ay magdudulot ng 15 hanggang 20 taong setback laban sa Iran. Ibig sabihin, ibinalik nila ang Iran sa panahon na wala itong Navy, Air Force at mahinang military. That'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. They have no Navy. They have no military. They have no Air Force. They have no telecommunications. They have no anti-aircraft systems. They have no leaders. You know, their leaders are all gone. That's why we have regime change. We have nice new leaders. Peter? Does Iran have to make a deal? Does Iran have to make a deal for the Tindi, no? Tindi talaga na Presidente Donald Trump na talagang binura. Binura lahat ng mga, yung mga lahat ng kakayahan ng Iran na makipagdigma. Tingnan mo, wala ng Iranian Navy, wala ng Air Force, wala na lahat, halos lahat, hindi na makagalaw. U.S. to end its operation in Iran? And No, have you no. spoken, No, and Iran have you doesn't spoken have to. directly? Iran doesn't have to make a deal. No. Yeah, I've spoken to a lot of people. It's a new regime. They are much more accessible. They are right. You know, they said we have a present for you, Mr. President, out of respect. And they said, wait a minute, you wanted me to answer the question? You're a fresh person. You know, we've had a lot of problems with you, haven't we? No, they don't. You asked me a question. No, they don't have to make a deal with me. When we feel that they are, for a long period of time, put into the Stone Ages, and they won't be able to come up with a nuclear weapon, then we'll leave. Whether we have a deal or not, it's irrelevant. Now, it's possible that we'll have a deal because they want to make a deal. They want to make a deal more than I want to make a deal. But in a fairly short period of time, we'll be finished. They will not be able to do a nuclear weapon for years. And when they are ready, maybe in a long time from now, able to do a nuclear weapon, you'll have a president that will be like me in that he will go there and he'll knock the hell out of them again because they cannot have a nuclear weapon. They are very radicalized people. They're very sick leaderships. And I will say, though, that the leadership we're dealing with now, with the new regime, because we have a new regime, and the new regime is much better than the past. Yeah. Hindi lang yan mga kabayan, ipinakita din ng Amerika ng isa Tindi sa ng kanilang Amerika, buhay no? kasabay Ni Donald na Trump. dineploy sa gitnang silangan. Ito ay armado ng 154 na Tomahawk missile at sakay ang mga Special Support Unit para sa mahalagang. At isa pa ito mga guys, no? Submarine, pinakamatinding submarine ng Amerika, Nandyan din pala, no? Kasama sa Epic Fury, kasamang bumabanat sa Iran, Ayan, nandyan sa karagatan na malapit sa Iran. Grabe na, talaga. Matindi ang Amerika. Misyon, Iran Foreign Minister hindi daw takot sa Israel at Amerika pero nahuli sa akto nang makita ng media na ito ay nakasuot ng hood habang sumasama ito sa isang kilos protesta sa Iran. Nakakatawa talaga to, no? Iranian Foreign Minister. Ito yung laging nagsasalita na sobrang tapang. Tingnan mo, nagtatakip ng pagmumuka. Grabe na. Tingnan mo na. Nagtatakip ang mukha habang sumasama sa protesta. Ano kaya yun? Ang tapang-tapang sa television, inahamon ng Amerika. Pero pagdating dyan, nagtatakip ng mukha.
من هم یه قطره از همین مردم هم بیام وسط اینها و مشارکت بکنم در این حرکت میدانی و همین که خودم روحیه بگیرم و هم واقعا لذت ببرم از این وحدت و انسجام مردمی. خب چطور دیدین آقای دکتر؟ خیلی عالی. واقعا قبطه میخوره آدم به این مردمی که انقدر با انگیزه، با حرارت، با روحیه بسیار بالا دارن اینطوری برای کشورشون فداکاری میکنن، حفاظت میکنن، پایداری میکنن، انسجام اجتماعی رو حفظ میکنن. Bakit ka kasi nagtatakip ng muka? Foreign minister ng Iran. Nakakatawang nakakabuwisit talaga to, no? خدا قوت به همش. Tignan mo, nakangiti pa. Nakangiti sa katarantaduhan niya. Military nagbanta na tutugisin daw nito ang mga lider ng Amerika at Israel sa Middle East bilang ganti sa pagkapaslang ng mga Iran at military و leaders. هدف قرار دادن منازل مسکونی مردم ایران در شهرهای Wow, ang مختلف tulin. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی Wow, ang tapang, oh. Guys, ang tapang nito. Ito yung laging nasa media, eh. Talagang ang tapang, ewan natin, ba't nasan kaya to? Nagtatago naman. ایران در اقدامی تلافی جویانه محل سکونت فرماندهان و مسئولان سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار خواهند داد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم